may magandang balita ang DOJ sa tagumpay sa kampanya kontra kidnapping. Maaari ka bang magbigay ng mga detalye dito? Tama ka dyan, Asik Dale. Sa kabila ng mga report ukol sa paglaganap ng mga kaso ng kidnapping sa bansa, pinatunayan ng Department of Justice na seryoso ang gobyerno na tuldukan ang problemang ito. Kasunod ito ng pagsampa ng patong-patong na kaso laban sa 3 sospek sa pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke. Ayon sa Philippine National Police, kusang sumuko ang isa sa mga sospek na umamin sa krimen. Dinala ang negosyante at driver nito sa barangay Langka, May Kawayan, Bulacan, kung saan sila pinatay ng kanyang driver. Huling nakitang buhay ang mga biktima noong March 29 sa opisina ni Ke sa Valenzuela City. Humingi ang mga kidnapper sa pamilya ni Ke ng higit kumulang $20 million. Sa kabila ng ulat na nagbayad ang biktima ng ransom, ay natagpuan pa rin itong patay sa Rodriguez, Rizal. Samantala, sa isa pang kaso ng kidnapping, nakakuha ang DOJ ng hatol na guilty laban sa 5 individual na sangkot sa pagdukot sa 2 menor de edad sa Quezon City noong 2013. Sa desisyon ng Quezon City Regional Trial Court Branch 94 noong April 8, sa pangunguna ni Judge Roslyn M. Rabara-Tria, sinabi ng korte na matibay at sapat ang ebidensya ng DOJ para mahatulan ang mga akusado. Pinangunahan ni na Deputy State Prosecutor Olivia La Rosa Torrevilla at Senior Assistant State Prosecutor Gino Angelo Piyanga ang prosekusyon ng kaso. Ang mga biktima nakasakay sa isang sasakyan habang binabaybay ang isang bahagi ng EDSA ng dukutin ng mga armadong lalaki. Dahil sa nationwide alarm na ikinasa ng mga otoridad, napag-alaman na ginamit ang sasakyan ng mga biktima sa ibang kaso ng carnapping na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga sospek at pag-rescue sa mga biktima. Dahil sa maagap na aksyon ng mga pulis, walang ransom na nakuha ang mga kidnappers. Maraming salamat sa mga update na ibinahagi ninyo sa amin, Justice Undersecretary Margarita Gutierrez.